Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Stubby. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa malagim na trenches ng France noong kasagsagan ng World War I. Si Stubby, isang sinanay na asong militar ay tumatakbo sa lugar ng digmaan habang ang mga nakamamatay na bomba ay sumasabog sa paligid niya. Habang sinusuri niya ang lugar, nakakita siya ng isang nasugatang sundalo at agad na tumahol upang humingi ng tulong. Nang marinig ito, ang mga kasamahan ng sundalo ay nagmamadaling iligtas siya habang mabilis nilang dinala ang nasugatan sa isang infirmary. Pagbalik sa kampo, kumalat sa mga trenches ang balita tungkol sa kabayanihan ni Stubby habang nagtataka ang mga sundalo kung paano nakarating ang isang aso sa digmaan. Ang nakaraan ni Stubby sa 6 na buwan na nakalipas sa isang maliit na bayan sa Connecticut kung saan nagsimula ang pakikipagsapalaran ni Stubby. Isang maaraw na hapon, isang gutom na Stubby ang nag-explore sa bayan para maghanap ng makakain. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, napadpad siya sa parada ng mga recruit na nagmamarcha sa mga lansangan ng bayan. Napansin ni Robert na isa sa mga nagmamarcha na sundalo, na nagugutom si Stubby at nagpas siyang ihagi sa kanya ang isang cookie habang nagpapatuloy siya sa kanyang parada. Agad na kinain ni Stubby ang cookie. Pagkatapos nito, sumama siya sa nagpaparada sa pag-asang makilala si Robert. Gayunpaman, bago niya maabutan ang mabait na sundalo, pumasok ang mga tropa sa kanilang kampo ng pagsasanay, at si Stubby ay pinabalik ng mga nagbabantay na opisyal. Determinado ang ligaw na aso at hindi sumuko ngunit sa halip ay nakahanap ng bukas na nasirang bakod ng kampo. Pagdating sa loob, tumakbo siya at nabangga si Robert. Agad namang nabigla ang sundalo nang makita siya at sinubukang itaboy si Stubby. Gayunpaman, ang ligaw na aso ay napaka-persegido at binabaliwala ang lahat ng pagpapaalis sa kanya. Pagkatapos ng maraming nabigong pagsubok, si Robert ay sumuko at nagpas siyang panatilihin ang ligaw na aso bilang isang alagang hayop. Sa susunod na ilang buwan, sumama si Stubby sa pagsasanay ng mga sundalo at sinasamahan niya si Robert sa kanyang pang-araw-araw na pagsubok. Sa panahong ito, ang duo ay bumuo ng isang malakas na koneksyon sa bawat isa at ginugugol ni Robert gabi-gabi sa pagsasanay si Stubby at tinuturuan siya ng iba't ibang mga dog trick. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay, si Robert, kasama ang iba pang tropa ng army, ay nakadeploy sa France upang sumali sa hukbong Pranses sa mga frontline. Nang marinig ang balita, nalungkot ang batang sundalo dahil hindi siya pinapayagang isama si Stubby. Nang walang pagpipilian, nagpaalam si Robert at binigyan ng kanyang kaibigang aso ng dog tag bilang regalo sa pamamaalam. Pagkatapos nito, iniabot niya si Stubby sa kasinero ng kampo para sa pag-iingat. Nang gabing iyon, nang umalis ang mga opisyal para sa deployment, pinalaya ni Stubby ang kanyang sarili mula sa kanyang tali at hinabol ang papaalis na hukbo. Gamit ang kanyang matatalas na kakayahan sa pangamoy, tinutuntun niya ang mga sundalo sa isang kalapit na istasyon at dumating sa eksaktong pag-alis ng tren. Mabilis na hinabol ni Stubby ang umaandar na tren at sa kabutihang palad ay naabutan niya ito at tagumpay na nakasakay. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ang tren sa isang daungan habang ang mga sundalo ay nagmarcha papunta sa isang barko ng militar. Nais ni Stubby na sumali sa mga nagmamarcha na tropa ngunit nagpasya na hindi ito gawin nang makita ang dalawang nagbabantay na mga sundalo. Upang maiwasang mahuli, ang matalinong aso ay maingat na nagtago sa isa sa mga kargamento ng barko. Nang gabing iyon, matiyagang naghihintay si Stubby hanggang sa umalis ang barko. Pagkatapos nito, lumabas siya sa kargamento upang hanapin si Robert. Habang ginalugad niya ang barko, nakasalubong niya ang isang sundalo, ngunit sa kabutihang palad ay nakapagtago at hindi nakita, at nagpatuloy sa paghahanap kay Robert. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghahanap, natagpuan ni Stubby na natutulog ang mga sundalo sa isa sa mga kabin ng barko. Gamit ang kanyang matalas na pangamoy, hinanap ni Stubby si Robert at tumalon sa natutulog na sundalo habang tuwang-tuwa siyang niyakap ito. Laking gulat ni Robert nang makita si Stubby sa barko ngunit agad na natakot sa buhay ng aso dahil maaaring itapon siya sa dagat kapag nalaman na narito ito. Dahil dito, humingi si Robert ng tulong ng kanyang dalawang kaibigan, sina Hans at Olsen, sa pagtatago kay Stubby. Magkasama ang tatlo na palihim na naglalakad sa barko upang maghanap ng mapagtataguan. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang undercover na misyon nang makasalubong nila ang tenyente ng kanilang pluton, na nadiskubre si Stubby. Nang matagpuan,
nanginginig ang tatlong sundalo sa takot sa buhay ni Stubby, gayunpaman, nasorpresa sila nang nagustuhan ng tenyente si Stubby at pinapayagan siyang manatili sa barko. Makalipas ang ilang linggo, sa wakas ay nakarating na ang mga tropa sa lupa at nagmarcha patungo sa kanilang nakatalagang destinasyon. Ang mga sundalong Amerikano ay pumunta sa isang napakalaking trench kung saan ang isang hukbo ng mga sundalong Pranses ay gumawa ng kampo upang tirhan ngayong gabi. Kinaumagahan, ang mga bagong tropa ay sinalubong sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsabog ng bomba mula sa mga hukbo ng kalaban. Mabilis ang lahat ng tropa para magtago, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-atake tumama sa isang pares ng mga sundalong Pranses, kung saan ito ay nasugatan. Si Stubby naman ay hindi nasaktan dahil sa proteksyon ni Robert. Sa sandaling huminto ang pag-atake, kumilos si Stubby at hinukay ang isa sa mga nasugatang sundalo na inilibing ng sumabog. Pagkatapos ay inaalerto ng matalinong aso ang mga paramedic habang mabilis silang nagmamadali upang iligtas ang sugatang sundalo. Kinabukasan, inatasan si Robert ng isang French partner na nagngangalang Gaston para samahan siya sa isang reconnaissance mission. Magkasama ang duo, kasama si Stubby, ay sumakay sa isang pares ng mga kabayo habang papunta sila sa isang burol sa likod ng mga linya ng kalaban upang tiktikan ang mga German. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa kanilang destinasyon at tahimik na gumamit ng binocular para manmanan ang mga kalaban. Sa paggawa nito, natuklasan nila na ang mga German ay naghahanda na maglunsad ng aerial gas attack sa kanilang base. Nang malaman ang nalalapit na pag-atake, ang mga sundalo ay nagmamadaling tumakbo sa kakahuyan upang bigyan ng babala ang kanilang mga kasama at ang mga taga-nayo ng isang kalapit na bayan ng France. Gayunpaman, bago sila makabalik sa kanilang mga kabayo, ang mga lalaki ay tinambangan ng isang sundalong German na nagpaputok sa kanila. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Stubby si Robert mula sa pagbaril sa pamamagitan ng pagtisod sa sundalong Amerikano habang si Gaston ay gumanti ng pagbaril, ngunit ang putok ng baril ay nagdala ng takot sa mga kabayo. Sa kaunting oras na natitira upang bigyan ng babala ang mga tropa, ipinakita ni Robert kay Stubby ang kanyang gas mask at inutusan ng matalinong aso na balaan ang mga sundalo. Walang pag-aaksaya ng oras, agad na tumakbo si Stubby sa mga linya ng labanan at sinenyasan ng tenyente na may paparating na pag-atake ng gas. Agad na nakuha ng matalinong tenyente ang mensahe at nagpatunog ng alarma, na nagbabala sa mga tropa ng napipintong pag-atake. Nang nalaman ng mga sundalo ito, tumakbo si Stubby patungo sa kalapit na bayan ng France at binalaan din ang mga taga-nayo ng pag-atake ng gas, na nag-udyok sa kanila na magsuot ng maskara at isara ang kanilang mga bintana. Gayunpaman, naiwang mag-isa si Stubby sa kalye na walang proteksyon habang unti-unting palapit sa kanya ang gas. Sa kabutihang palad, dumating sina Robert at Gaston sa tamang oras at iniligtas ang aso habang tumatakbo sila sa isang malapit na kamalig. Gamit ang basang panyo, ang duo ay gumawa ng makeshift mask at isinuot ito kay Stubby. Sa kabutihang palad, ito ay nagpapatunay na epektibo habang ang gas sa kalaunan ay nawala nang hindi nasaktan si Stubby. Sa sandaling mawala ang gas, muling lumabas ang mga taga-nayon mula sa kanilang mga bahay at lubos na nagpapasalamat kay Stubby sa kanyang kabayanihan. Namasyal sina Robert at Gaston sa kakahuyan at umupo sa tuktok ng isang burol kung saan pinapanood nila ang paglubog ng araw. Sa pag-uusap, ibinahagi ng dalawa ang kani-kanilang karanasan sa digmaan at ninanais na bumalik sa kanilang mga pamilya. Ang kanilang bonding ay biglang naputol ng mga tunog ng bomba. Nang marinig ito, ang dalawa na kasama si Stubby ay mabilis na bumalik sa frontline upang sumama sa kanilang mga tropa. Doon, nalaman nila na ang mga German ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa kanila. Gayunpaman, karamihan sa mga sundalo ay maswerteng nakatakas sa pag-atake at ligtas na nakabalik sa kampo. Ngunit sa kasamaang palad, ang isa ay nahuli sa crossfire at malubhang nasugatan at nawala sa digmaan. Si Stubby ay nalulungkot sa balita at agad na tumakbo sa mainit na digmaan upang hanapin ang nasugatan na sundalo. Kalaunan ay natagpuan ito ni Stubby. Matapos mabawi ang nasugatang sundalo, naghanda ang mga tropang Amerikano at Pranses para sa isang bagong pag-atake ng German. Di nagtagal, ang mga puwersa ng kaaway ay nagmarcha patungo sa mga trench ng Amerika, na ang mga sundalo ay mahigpit na nakikipaglaban upang protektahan ang kanilang teritoryo. Makalipas ang halos isang oras, isang grupo ng mga sundalong German ang dumaan sa kanilang mga linya ng depensa at pumasok sa kampo. Nang makita ito,
sina Robert at Gaston kasama ni Stubby ay gumawa ng isang bitag para sa mga pumasok na German. Nakuha ng matalinong aso ang atensyon ng kaaway at hinikayat sila na habulin siya sa mga trenches. Tinambangan nina Robert at Gaston ang mga ito, na pinilit silang sumuko sa paghawak at pagtutok ng baril nila. Sa sandaling maaresto ang mga lalaki, si Robert at Stubby ay nagmamadaling bumalik sa mga linya sa harap. Doon, ilang sandali pa, isang granada ng kaaway ang bumagsak kina Hans at Olsen, na nag-udyok kay Stubby na kunin ang granada at tumakbo palayo sa mga tropa. Si Robert ay natakot nang makita ito at sa kabutihang palad, natagpuan niyang buhay ang matapang na aso ngunit nasa kritikal na kondisyon. Dahil sa takot, agad na binuhat ni Robert si Stubby at inihatid sa kampo, kung saan sila ni Hans ay isinugod sa isang ospital sakay ng ambulansya. Samantala, pabalik sa front lines, sa wakas ay nakapasok na ang mga German sa kanilang mga linya at inagaw ang teritoryo, na naging sanhi ng pag-atras ng mga tropa. Ang malungkot na si Robert ay muling nakipagkita sa kanyang mga kasama. Gumugol si Robert ng ilang buwan at nakikipaglaban ng hindi kasama si Stubby. Ang masama pa nito, ang kanyang pinagkakatiwalaang si Gaston, ay nakadeploy sa ibang platoon. Kaya mas lalo niyang naramdaman ang mag-isa. Sa kasamaang palad, ang mga problema ni Robert ay patuloy na dumarating habang siya ay may nakamamatay na trangkaso, na kumakalat sa mga sundalo. Ang kondisyon ni Robert ay lumala sa sumunod na ilang araw, dahil ang kanyang lagnat ay nananatiling mataas, na labis na ikinalungkot ni Olsen. Isang araw, habang ang nag-aalalang kaibigan ay nagpapatrolya sa bakuran ng infirmary, napansin niya ang isang kaluskos na nagmumula sa isang kalapit na damo. Tiningnan nito ni Olsen at nagulat na makita si Stubby na nagtatago doon. Makalipas ang ilang segundo, muling nagkita si Robert at si Stubby at sinamahan niya si Robert sa ospital upang magpagaling ito. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay gumaling si Robert mula sa trangkaso at bumalik sa kanyang kalusugan. Si Stubby at Robert ay bumalik sa mga frontline at sumama sa kanilang mga kasama sa digmaan. Gaya ng dati, napatunayang isang napakahalagang asset si Stubby, habang tinutulungan niya ang mga tropa na hanapin at talunin ang mga espiya ng kaaway. Salamat sa magkasanib na pagsisikap ng mga hukbong Amerikano at Pranses, matagumpay nilang itinulak ang mga sundalong German sa pag-atras. Pagkalipas ng ilang linggo, nakakatanggap ang mga nakatataas na ranggo ng balita tungkol sa mga kabayanihan nina Stubby at Robert, at binigyan ng promosyon ang dalawa. Si Robert ay itinaas mula sa ranggo ng pribado hanggang sa corporal, habang si Stubby ay ginawaran ng isang honorary sergeant title. Sa panahon ng seremonya ng promosyon, si Gaston ay bumalik sa kampo at muling nakipagkita kay Robert at Stubby. Kinabukasan, ang mga tropa ay nagmarcha patungo sa larangan ng digmaan at kinuha ang isa pang German foothold, na naging dahilan upang ang kanilang mga kalaban ay umatras pa. Sa mismong pag-agaw nila sa lokasyon na ito, isang sundalong Amerikano ang masigasig na nag-anunsyo na ang digmaan ay magtatapos na sa susunod na araw, habang ang mga German pumirma sa isang kasunduan ng kapayapaan. Ang mga sundalo ay nagpalakpakan at naghahagis ng kanilang mga helmet sa labanan habang ipinagdiriwang nila ang masayang balita. Gayunpaman, bago matapos ng mga sundalo ang kanilang pagdiriwang, ipinaalam sa kanila ng tenyente ng platoon na ang labanan ay hindi ititigil hanggang 11 ng umaga sa susunod na araw. Pinapahina nito ang kalooban ng mga sundalo, ngunit nananatili silang positibo habang inaabangan nila ang tiyak na pagtatapos ng digmaan. Kinabukasan, ang mga tropang Amerikano at Pranses ay sumugod sa mga linya ng kaaway para sa kanilang huling labanan. Habang tumatagal ang laban, sina Gaston at Robert, kasama si Stubby, ay nak-corner ng dalawang sundalong German habang ang magkabilang panig ay nagtutukan ng baril. Sa kabutihang palad, bago maging madyugo ang mga pangyayari, isang trompeta ang tumunog habang ang orasan ay 11 AM, hudyat ng pagtatapos ng digmaan. Sa muling pagsasama ng trio kay Hans, nalungkot sila nang matuklasan na namatay si Olsen sa huling labanan. Tahimik na nagdadalamati ang tatlo kasama si Stubby sa kanilang namatay na kasama upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Nang sumunod na linggo, iniimpake ng mga tropa ang kanilang mga bag habang naghahanda silang bumalik sa kani-kanilang bansa. Mabigat man sa loob, nagpaalam si Robert kay Gaston nang sa wakas ay umuwi na ang mga puwersang Amerikano. Pagdating, ang mga nagbabalik na sundalo ay may mainit na pagtanggap habang ang mga tao ay nagpalakpakan bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo. Magkasamang naglalakad sina Hans at Robert habang si Stubby ay masayang nakasakay sa sasakyan. Dito na nagtatapos ang pelikula.
Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.